Magandang araw mga mag-aaral sa ika-4 na baitang. Tayo po ay magbalik-aral para sa darating nating pagsusulit ang first periodical exam sa Makabansa 4. Wala na tayong paligoy-ligoy mga mag-aaral, atin nang simulan. Makinig po ng mabuti. Una, temperatura. Ang tawag sa tumutukoy sa init o lamig ng isang bagay o lugar. El Niño. Ang tawag sa kakaibang init ng tubig sa bahagi ng karagatang Pasipiko. La Niña naman, ang tawag sa paglamig ng tubig sa bahagi ng karagatang Pasipiko. Atin naman pag-aralan, class, ang mga anyong lupa. Una ay dalampasigan. Ang dalampasigan, ang tawag sa anyong lupa na liko-liko na nakapalibot sa baybayin ng bawat bansa. Pulo, ang tawag sa isang anyong lupa na napalilibutan ng tubig. Kapatagan, ang tawag sa anyo ng lupa sa mga lugar na malawak at patag. Lambak, tawag sa isang anyong lupa na nasa pagitan ng dalawang bundok. Talampas, isang anyong lupa na mataas at patag na lupain na nasa tuktok ng burol at bundok. Burol, ang tawag sa anyong lupa na maliit at mababang bundok tulad ng Chocolate Hills ng Bohol. Tangway naman, ang tawag sa anyong lupang may bahaging naliligiran ng tubig at may bahaging nakakabit pa rin sa mas malaking masa ng lupa. Tangos, ang tawag sa anyong lupa na mas maliit sa tangway na mataas na lupa sa baybaying dagat. Bundok naman ang tawag sa isang mataas na anyong lupa na natatakpan ng kagubatan. Bulubundukin naman ang tawag sa anyong lupa na nakahanay o pangkat ng mga magkakarugtong at magkakatabing bundok. At ang huli, class, ay ang bulkan. Isang mataas na anyong lupa tulad ng bundok na may hukay o bunganga sa tuktok. Ngayon, class, atin naman alamin o pag-aralan ang mga anyong tubig. Una ay karagatan. Ang tawag sa pinakamalaking anyong tubig alat. Dagat, isang anyo ng tubig alat na pumapaligid sa mga bansa. Lawa,
Anyo ng tubig na buong napapaligiran ng lupa. Bukal naman ang isang anyong tubig na matatagpuan sa gilid ng bundok at malapit sa mga lugar na may bulkan. Ilog, isang anyo ng tubig tabang na umaagos papunta sa isang higit na malaking anyo ng tubig tulad ng dagat. Kipot, tawag sa anyo ng tubig na nasa pagitan ng dalawang anyo ng tubig at naghihiwalay sa dalawang pulo o kapuluan. Golpo, ito ay anyo ng tubig na nasa bukana ng dagat. Lagusan, anyong tubig na higit na maluwang kaysa isang kipot. Talon, anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar tulad ng burol at bundok. Pilipinas, ito ay isang bansang kapuluan. Pitong 7,641 ang bilang ng kapuluan ng Pilipinas ayon sa NAMREA o National Mapping and Resource Information Authority. Pang-13 ang Pilipinas sa pinakamalaking populasyon sa buong mundo noong 2017 ayon sa datos ng Istastika ng United Nations Population Division. Hulyo 4, 1946, nakamit ng Pilipinas ang ganap na kalayaan na ginanap sa Luneta Grandstand, Manila. Timog Silangan, dito matatagpuan ang Pilipinas sa rehiyon ng Asya. ₱300,780 kilometro kwadrado ang kabuuang lawak ng nasasakupang lupain o teritoryo ng Pilipinas. Pang-73 ang Pilipinas sa 173 ng mga bansa sa daigdig kung sukat ng lupa ang pag-uusapan. Philippine Area of Responsibility ang tawag sa teritoryo o sakop na itinadhana ng 1987 Constitution ng Pilipinas. Ferdinand E. Marcos, ang Pangulo ng Pilipinas na lumagda noong 1978 ng mga pulo ng kalayaan ay sakop ng teritoryo ng Pilipinas. 270 nautical miles ang layo ng mga pulo ng kalayaan mula sa Palawan. Hulyo 12, 2016, nagpasya ang International Tribunal sa The Hague na ang mga pulo ng kalayaan ay sakop ng Pilipinas. Kapuluan, ang tawag sa uri ng lupain ng Pilipinas. Palawan, sa lalawigang ito nabibilang ang mga pulo ng kalayaan. Globo, ang tawag sa replika o modelo ng mundo. Mapa, ang tawag sa isang lapat o patag na larawan na kumakatawan sa mundo o sa isang partikular na lugar. Linyang latitude,
ang tawag sa nakaguhit sa globo o mapa mula sa kanluran patungong silangan. Ang tawag sa mga linya sa globo o mapa na ginagamit upang matukoy ang layo ng isang lugar mula sa Ecuador. Linyang longhitud, ang tawag sa mga linya na mula pulong hilaga hanggang sa pulong timog. Ito rin ang tawag sa mga linya sa globo o mapa na ginagamit upang matukoy ang layo ng isang lugar mula sa prime meridian. Ecuador, ang tawag sa pinakakilalang linyang latitude. 0 degree naman ang sukat ng Ecuador sa globo o mapa. Prime meridian, ang tawag sa pinakakilalang linyang longhitud. Grid, ang tawag sa pinagsamang linyang latitude at linyang longhitud. GPS, tawag sa navigation system na pinagsanib ang satellites at computer para malaman ang lapit o layo ng isang lugar. Lokasyong bisinal, ito ay tumutukoy sa lokasyon ng isang lugar batay sa lokasyon nito sa isa o iba pang lugar na malapit dito. Lokasyong insular, ito ay tumutukoy sa lokasyon ng mga lugar gamit ang mga anyo ng tubig na nakapaligid sa isang bansa bilang batayan. Lokasyong absolute, ito ay tumutukoy sa eksaktong lokasyon o kinaroroonan ng isang lugar sa pamamagitan ng latitude at longitude. Klimang tropikal, ang tawag sa klima ng mga bansang nasa pagitan ng Ecuador at Tropic of Cancer. Gateway to Asia, ang taguri sa Pilipinas pagdating sa mga turista kapag papunta o papasok ng Asya. Graphic scale, ginagamit ito sa mga mapa upang maipakita ang layo ng mga lugar na pinag-uusapan. Klimatologo, ang tawag sa mga dalubhasang nag-aaral ng kalagayan ng atmosfera at klima ng mundo. Rehiyong katamtaman, ang tawag sa rehiyon na nasa latitude 30 degree hanggang 60 degree sa hilaga at timog ng hating globo. Rehiyong polar, ang tawag sa rehiyon na nasa itaas ng 60 degree latitude sa hilaga at timog ng hating globo. Klima, ang tawag sa pangkalahatang kalagayan ng atmosfera sa isang lugar sa mahabang panahon. Climate change, tawag sa pagbabago ng klima sa mundo. Global warming, ang tawag sa pag-init ng mundo. Altitude, ang tawag sa taas ng lugar. Hanging monsoon, ang tawag sa panakanakang hangin. Hanging habagat, tawag sa nagdadala ng pabugso-bugsong ulan sa loob ng 5 buwan. Hanging amihan, tawag sa hanging malamig na umiihip ng pakanan. Mga mag-aaral, huwag kalimutan ang napag-aralan dahil lahat ng ito ay lalabas sa darating nating pagsusulit. Maraming salamat sa pakikinig at panunood. Hanggang sa muli.